Alright, for today's video is Paragon Davao latest update vlog ho tayo dito. Bali, isa to sa mga matataas na gusali sa Davao City na pansinin or agaw pansin sa mga taong dumadaan ho dito sa may MacArthur Highway, Matina, Davao City. Harap lang to ng Grabahan, malapit lang din siya sa may UM Matina branch or Matina campus. Anyway, so itong Paragon Davao ay pagmamayari or develop ito ng Cebuland Master. Ang mixed-use project or development project na to ay meron siyang mga key components kagaya ng 28 story na condominium, residential condominium na may habang 107 meters taas nun. No? So it's a 28 story. Ang pangalan ay One Paragon Place. Tapos meron din siyang Citadines Paragon Davao. Ibig sabihin ng Citadines, siya? Hotel, service residence and hotel. So 19 story. So ibig sabihin yung mataas diyan na gusali, yan yung condominium. Tapos yung service residence and hotel naman ay ang medyo mas mababang konti. So ang Citadines pala ay hotel siya, international. Akala ko ito ay Pilipinas lang, pero pala siya, worldwide, international, renowned hotel. So, ibig sabihin, pasok na sa standard ang Davao City as world class. Kasi meron na siyang Citadines Paragon. Ibig sabihin, kung ang syudad ho ninyo dyan ay meron na rin siyang Citadines, ibig sabihin, isa na ho yan sa mga key factor na matatawag natin or makonsider natin na ang inyong syudad ay world class na rin, international na rin ang kanyang level. Pero kahit wala namang Citadines, hindi lang naman siguro Citadines ang hotel na international, no? For example, Citani, mga Marriott Hotel, no? So mga ganyan. So, walang Marriott Hotel sa Davao City, but doesn't mean na hindi kami international level. So meron kaming Citani and meron din kami dito Marco Polo. And I'm not sure sa Marco Polo kung world class, I mean worldwide ba siya or international. Pero sure ako sa Citadines na international tong hotel na to. Okay? So congratulations sa mga taga Davao City, at least meron na tayong international renowned hotel. Citadines Paragon Davao. Meron na siyang lifestyle mall, a boutique retail center spanning 7,931 square meter. Ibig sabihin nun, malaki, no? Nice. So lifestyle mall, ibig sabihin hindi lang siya hotel, hindi lang siya condominium, kundi meron din siyang mall. Ang galing, no? All in one. I think itong project na to na Paragon, para siyang ito dapat yung magiging hitsura or yung ganito dapat i-develop yung Philcrest Central diyan sa may Timpo Boulevard, sa may sa may Quezon Boulevard rather, sa may Bukana. Kaso nga lang, according sa mga hearsay ito balita na dahil nga daw sa lindol parang nasira or something, na parang may crack or basta hindi na siya pwedeng gawing condominium, hotel, kundi yun, ginawa na lang siyang convenience store, ganyan. Tapos ngayon naging Philcrest ang ilalim and mga BPO. So, pero does it mean na ang BPO ay hindi rin sila nag-require ng strong foundation na strong na pundasyon ng isang gusali, di ba? Siyempre, malaking pera din yan, business yan. So, hindi pwede malugi. Ibig sabihin, kailangan kapag may lindol, kayang i-withstand ang mataas na magnitude. So, I think pasado ang Philcrest Central. Well, balik tayo dito sa may Citadines or sa may Paragon Davao. So, meron silang lifestyle mall, boutique, retail centers, mga ganyan. So, tingnan natin kung anong mga boutique na yan. So far, nasa second floor daw ang boutique according doon sa nakausap ko sa na maintenance or trabahante sa loob. Tapos meron din siyang convention center, sophisticated events and function facilities. Nice one. Maganda yun, di ba? Kasi nga, kunyari, yung events, no? Sabihin natin na meron kayong congregation, parang meron kayong pakikilala, award giving ceremonies sa buong Pilipinas, ang company. Tapos dyan gaganapin dito sa Davao City gaganapin, at ang napiling location or yung venue ay ang Paragon Davao, di ba? So ibig sabihin doon sa function or sa convention center located sa Paragon Davao. So ang nangyayari, yung mga guests, yung mga delegates coming from different regions and branches, so dyan na lang mag-hotel, di ba? Diyan na rin magkape, diyan na rin mag-grocery. So, ang galing. All in one package. Nice one. So, business strategy talaga, no? So, kumbaga, hindi na kailangan lumayo pa or lumabas pa ng premises vicinity ang guest. Andiyan na lahat, all in one package. Tapos,
ano pa ba meron, no? Mga commercial stores or dining options, no? Meron din daw sila dito ng mga restaurants. So far, ang nakita ko dito ay mga ano ba 'yun? Potato corner. Yan, masarap 'yun. Potato corner. Mahal nga lang pero masarap talaga siya. Ewan ko ba anong meron diyan. But iba yung sarap ng potato corner. Tapos meron din silang coffee shop sa labas. Meron din silang basta maraming more restaurant shops in the dine to go. So, aabangan natin 'yan. So far, I think pa lang siya soft opening pa lang or soft launch, parang ganun. Hindi pa talaga siya fully operational. Ang CR nila maganda rin in fairness. So, hindi man siya ganun ka futuristic compare sa CR ng annex building ng SM City Davao. At hindi man siya kasing futuristic design ng sa City Mall sa may Kabantian. Pero maganda na rin siya kahit paano. Tapos, ang unit type, ano ba meron dito? No? So, availability for residential tower. Basta yan, Paragon Davao. So, nice one. Nakakatuwa, no? So, ang tanong ko ngayon sa inyo, nakapasok na ba lahat dito? Nakapunta na ba kayo? Ako, first time ko makapasok dito ngayon. It's my first time in history. August 9. Galing. Kasi ang ganda ng Easy Mart store nila. So far, yun nga Easy Mart store, tatlo ang napuntahan ko dito. Meron akong nakitang nakita lang pala pero dalawa yung napasukan ko so far, yung sa may IT Park. Tapos ito sa Easy Mart sa may Paragon Davao. Tapos yung pangatlo naman nakita ko na mataan ko na Easy Mart ay doon sa may Verdon Park. Okay, ano sa tingin nyo na? Worth it ba siyang bilhin? Basta maganda to dito, punta kayo, try nyo. Sayang nga lang wala pang masyadong mga restaurants. Ayan. So ito pala yung hitsura ng loob ng Paragon Davao, where possibilities are endless. Okay, nice. So welcome to the Paragon Davao Lifestyle Mall. So ito yung kanilang pinaka-atrium and the living room. Atrium area or yung parang pinaka-lobby. Ganda, no? Yan. So convention hall at level 3. Tapos ito naman yung paano nga parang displayhanan, no? Display area for occasional. Kung mall man ito, kunyari, no? So lobby area. Yung basement area nila hindi pa siya open since nakasarado pa, may nakaharang. So ito naman yung since lobby. So ito po yung mga guests, clients, customer o kung ano pa mga tawag sa mga taong merong transactions dito sa kanyang loob. Nice. Okay. So nakapunta na ba lahat dito? Nakapasyal na. Ako first time ko to. Hindi ko alam kung kailan ito nag-open. I think mga isang buwan na nakalipas. So, CR. Famous Belgian waffles soon to open. Okay, so gusto kong umikot sa kabilang entrance and exit area. Kung anong meron, kung anong view. Siyempre, yan, parang back view na siguro, no? Try natin puntahan, explore. Di ko alam kung ano meron pa dito na pwede nating puntahan, pero so far county pa lang yung establishment na 5 lang yata. Tapos yung isa nasa labas ng structure, yung Coffee Bean Tea Leaf, tama ba? Or Coffee Project, basta coffee shop. So ibig sabihin soft launching lang sila or soft opening, hindi pa talaga siya fully operational yung lahat ng portion or area. Kondo na, hotel na, mall pa. So
yun no, Paragon Davao Lifestyle Mall. Potato Corner, tapos opening zone ang Bread Papas. So sa ngayon, dalawa pa lang ang open dito sa pinakaloob ng Gusali. It's Robinson Easy Mart. Tapos yung potato fry. Potato corner pala. Tapos yung ano, sa labas naman ay coffee project ba yun? Basta. So second floor, mga dental clinic, mga shops, mga boutique, mga salon, tindahan, no? Ganda ng ano, design. Wow. Car park, exit Paragon Davao. Nice one. May pa-fountain pa to dito. Ang fountain na ganitong style para siyang sa Uptown Mall sa may Cagayan de Oro City. SM. Uptown? Hindi. Downtown. Downtown Premier SM. Cagayan de Oro City. Nice one. So marami mga nagsabi dito, ina-anticipate ng mga Davaoeños na kapag ka nag-open ito, idagdag to ng traffic. Pero parang hindi man. Parang wala man. Hindi ko alam kung may event, no? Depende na rin. So marami nga nagsabi, no, na kapag ka ito ay mabuksan, ma-open, fully functional or ano, 120% open na siya sa public, magdudulot siya ng matinding traffic. Pero parang wala man akong nakitang bakas na ganun kasi syempre mahirap siguro lumabas at palabas. Tama, no, pwede nga magkakaroon siya ng ano, magkukos siya ng traffic congestion. Kasi kung i-observe nyo ang ano, pattern nitong daan natin dito sa may portion ng UM Matina, bottleneck siya dito. So from 3 lanes magiging 2 lanes na lang, tapos sa unahan ay mayroong entrance, not unless kung tanggalin nila yung ano, yung parang nakaharang na yan, no, at gawing kalsada, diretso nila continuous. Sunday ngayon, syempre walang masyadong sasakyan, kahit pa peak hour dapat alas 8.